Nakakita na ba kayo ng Ash Wednesday, ngunit pintilpin ang gamit sa paglagay ng cross sa noo ng mga mananampalataya? Nakaani ito ng samot-saring reaksyon, pero lilinawin natin, hindi ito Romano-Katoliko. Iba't ibang reaksyon at kahit nga exorcist ng Archdiocese of Cebu, si Father Reynaldo Cuey, sabi niya, not Catholic. Ang daming mga reaksyon na umani itong paglalagay ng cross sa noo sa mga sumasampalataya sa Ash Wednesday na pintilpin ang gamit. Yun po ang sekta na Crusader of the Divine Church of Christ na itinatag ni Rufino Sarmiento Magliba sa San Fabian, Pangasinan noong September 27, taong 1997. Ayon sa aral ng siktang ito, si Rufino Sarmiento Magliba, nilagyan nila ng larawan, nilagyan nila ng monumento dahil siya daw ang Diyos Espiritu Santo, Lord of Lords. Pero meron bang Iglesia ni Cristo at ibang sekta na umaatake sa klarong-klarong idolatry? Wala. Ang karamihan nakapokus sa simbahang Katoliko. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero kailangan din na ating tatalakayin ito dahil alam niyo naman, ang daming nabiktima sa maling akala. Di kumo na ang ministro ay nakasuot ng abito at nagsagawa din ng tulad ng seremonya ng simbahang Katoliko ay may koneksyon na sa apostolic succession. Pero huli na ito na itatag kumpara sa Philippine Independence Church, PIC, na naitatag noong taong 1902 sa Ilocos Sur sa isang paring Katolikong na si Gregorio Aglipay, na nagdeklara din sa kanyang sarili na Obispo Maximo. No? At sila si De Los Reyes noon. No? Sila si Punisher. At pagkamatay ni Gregorio Aglipay, nahati na yon. Dahil ito si Punisher at si De Los Reyes nag-aagawan sa pwesto kung sino ang magiging kahalili. Ngayon, sa September 27, taong 1995, doon sa San Fabian, Pangasinan, ay may itinatag ang isang manggagamot na si Rufino Sarmiento Magliba. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Dr. Monsignor o Apo Rufino Sarmiento Magliba. Dahil manggagamot siya. At nakakuha din siya ng mga libu-libong kaanib na nakasuot ng puti. Meron din silang isinagawang itong Miyerkules ng Abo. Pero, ang kakaiba lang na makita ninyo dito, abay, hindi gamit ang yung basbas sa ang gamit nila ay pintilpin talaga. Kaya umani ito ng iba't ibang reaksyon sa mga kapatid natin. At nilinaw dito ni
Father Rinaldo Cue, na isang exorcist, na hindi yan Catholic. Yes. May nag-react, halaoy, kakaiba naman sila. Oh, sa alabo ka galing, sa pintilpin ka uuwi. Grabe naman. Ang ating formula sa paglagay ng alabok sa noo, dahil itong cross ay identification natin yan sa pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko. Di po ba? Ang old formula galing sa Genesis chapter 3 verse 19, no? Sa alabok ka galing, sa alabok ka uuwi. Pero ano kaya ang formula nila dito? Ha? Sa tinta ka galing, sa tinta ka uuwi. Ganun ba? Oh. So, umani ng iba't ibang hashtag hindi cross ang nasa batok. Sana uling na lang mula sa sunog na kaldero. Di basta-basta mawala ito dahil pintilpin. Ha? Oh. So, 'yon. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na nakaabito ay totoong pari na. Tulad sa isang pulis na isang civilian nakasuot ng uniforming pulis, parang pulis tingnan, di po ba? Maraming salamat po, kapatid na Mila, sa suporta. Parang pulis tingnan, di po ba? Parang pulis tingnan. Pero, yun ay usurpation of authority. Ganon din sa mga siktang lumitaw ngayon. At ang history nitong pagkatatag ng Crusader of the Divine Church of Christ, pakinggan natin ang history muna. Ang buhay at paglalakbay ni Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. So, Monsignor Doktor, bakit doktor? Dahil siya ay isang manggagamot, albularyo. Kung sa Catechism of the Catholic Church pa, 2116, 2117, bawal ang paglapit sa albularyo. Maraming hindi alam yan, no? Ayon sa Catechism of the Catholic Church, 2117, even if the purpose is to restore the health of someone, is gravely contrary to the virtue of religion. So, saan, ano ang simulan? Di po ba, kay Pastor Apollo Kibuloy, binuhusan daw siya ng langis sa Ama para magiging appointed son of God. Iba ang kay Mr. Rufino Sarmiento Magliba, nakarinig daw siya ng buses. Okay. Si Monsignor Dr. Rufino S. Magliba, kilala rin bilang Apo Lakay o Apo Rufing, ang dakilang ama at kinikilalang Diyos Espiritu Santo. See? Meron talaga siyang imahe, yung makita niyo sa thumbnail, na inilagay sa altar. Ha? Yun ang kanyang imahe o larawan. Sa opisyal nilang aral, mga kapatid, ay Diyos, manifestation of the Holy Spirit. Pero napansin nyo, meron bang mga protestanting umaatake sa kaniyang pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Cristo? Di po ba wala? Nagkaisa lang sila sa simbahang Katoliko. Pero itong, halimbawa, kung tingnan din natin ang Satanic Church, meron ding imahe ni Baphomet. Pero di yan inaatake ng mga born again, ng mga anti-Catholic, Iglesia ni Cristo, kay Soriano. Ito, kay Mr. Rufino Sarmiento, siya mismo nagpakilalang manifestation
of the Holy Spirit, Lord of Lords. Merong imahe, pero di nyo marinig na may mga anti-katolikong talakay kaugnay dito. Tuloy natin. Ng mga kasapi ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, Philippines Incorporated o CDCCPI. So, yan. Rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Lahat ng mga sikta, kay Felix Manalo, kay Soriano, at iba pa. Dahil noong panahon ng Spanish era, sa SEC registration, nakasulat yan sa Spanish, Articulos de Incorporación para Pol 4, Cuelos Fundadores de esta asosasyon. Son, na ang mga nagtatag nito, yan, lalagda sila. So, ang kaniyang sikta ay Crusader of the Divine Church of Christ Incorporated. Di pwedeng irehistrong Church of Christ lang dahil may nakauna na. Di din pwede na irehistro niyang Iglesia ni Cristo lang dahil may nakauna na. Masasampahan sila ng kaso. Kaya dinagdaga na lang na Crusader of the Divine Church of Christ Incorporated. Tuloy natin. Isang misteryo ang kapanganakan ni Apolacay. Siya ay kinupkop ng mag-asawang magsasaka na sina Felipe at Petronila Magliba matapos matagpuan sa silong ng halamang Rosal sa barangay Makalong, Asinggan, Pangasinan noong 25 ng Enero, taong 1922. Ipinatala ng mag-asawa ang Setyembre 25. May nabasa ako dito. Sabi niya, IFI din, may mga rebulto. Pero, di ba? Narinig nyo ba? Ang Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo, binanatan ang IFI, Iglesia Filipina Independent. Hindi. Pero ang IFI mula pa noon, dami silang nadala galing sa simbahang Katoliko. Dahil ang argumento kasi nila, tayong mga Pilipino, dapat sasapi kayo sa iglesyang para sa Pilipino. Huwag kayong sasapi sa iglesyang para sa mga dayuhan. At yung Romano Katoliko ay iglesia yan ng mga dayuhan, hindi yan iglesia ng mga Pilipino. At meron tayong iglesia na para sa mga Pilipino, at ito ang Iglesia Filipina Independiente. Hindi tayo tatanggap ng dayuhan. Pero, napansin niyo ba? Ang kanilang mga imahe, puro dayuhan naman. Yung mga santo nila. Si San Isidro Labrador. Sa Katoliko yan. Di ba? Dahil ang IFI ay Catholic version daw. No? Sa 1902. Now, ba't tinanggap nila ang mga santo na mga dayuhan foreigners? Dapat mga Pilipino. Sino ang mga Pilipinong santo? Judian Santos, Vilma Santos, mga artista yun. No? Okay, tuloy natin itong history. Bakit nabuo itong Ash Wednesday nila pagkatapos pintilpin ang gamit. Tuloy natin. Taong 1921 bilang araw ng kapanganakan ng batang pinangalanang Rufino Sarmiento Magliba at siya ay pinabinyagan upang magkaroon ng opisyal na kapangalanan. Ang tanong, saan siya na binyagan? No? Alang naman, hindi pa natatag ang kanyang sekta. Sa Katoliko ba siya nabinyagan? Posible sa Katoliko siya nabinyagan o kaya sa Pilipinista ba siya nabinyagan? No? So, ang Pilipinista galing sa simbahang Katoliko, 1902, umihiwalay sila sa simbahang Katoliko. Tatag sila ni Gregorio Aglipay na dating paring Katoliko at nagiging revolusyonaryo.
at ang may akda sa kanilang doktrina ay si Isabelo de los Reyes na miyembro ng Freemasonry. So, nabinyagan. So, ngayon, tuloy natin dahil nakarinig daw ito ng busis para para magtatag ng kanyang sikta. Puno ng kababalaghan ng kanyang buhay simula kamusmusan. Isang araw, biglang hindi na lamang pang nakita ng kanyang mga magulang ang batang si Rufino. Natagpuan siya ng mag-asawang mangangalakal na sina Andres at Jacinta Aurora Morante na kumupkop rin sa kanya. Sa murang edad, humanga ang marami sa kanyang kakaibang karisma at husay sa pagiging kutsero ng bayan. So, naging kutsero siya ng bayan, naging mangingisda. Sa pangingisda at sa sining ng pagtatanggol tulad ng arnis de mano at aikido. So, magaling pala ito sa kamay, no? Arnis, akido. Karatistang-karatista ito. Minsan siyang umuwing may kasamang bisita. At ito ay balbasing matanda na siya lamang ang nakakakita. Well, kung siya lang ang nakakikita sa balbasing matanda, ibig sabihin, open na ang kanyang psychic ability. No? Kung sa pananampalatayang Katoliko, psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. No? Okay, ito. Nung nagpunta kami sa Davao para sa renewal ng mga lay ministers diyan sa Sibac, Cotabato, sa Davao, ang Binyo, may dinadiagnose kami ni Father Ray Balungkit, ang parish priest ng Queenship of Mary. No? Dahil taga-subaybay din sa atin programa, may makita umanong anghel, may makitang Santo Panginoong Hesukristo o Birhen Maria, pero nang nagsagawa tayo ng diagnostic interview, ang mga ninuno nila'y albularyo. No? So, yun ang palatandaan na may psychic ability. So, ganun din, si Rufino Sarmiento, siya lang ang nakakita sa kasama niyang may balbas. At ayon sa kanya, ay tunay niyang ama. Naging gabay niya ang tinig ng balbasing matanda sa maraming kaganapan sa kanyang buhay. Nagsimula ang kanyang misyon nang tawagin siya habang sila'y nangingisda sa laot. Yun. Kay Apollo Kibuloy, iba yun. No? Binuhusan siya ng uwel daw. Kaya ganap nang naging appointed son of God siya. At ayon sa mga nakasaksi daw na naamoy nila ang pangkaraniwang bango. So, yon ang simula ni Apollo Kibuloy. Kay Felix Manalo naman, iba din. Nagkulong siya sa loob ng silid, 3 araw, 3 gabi, walang kain. Yon ang simulan para magtatag siya ng kanyang sikta. At yung sikta ng Mormons, iba din, no? May nagpakita din sa grupo din ng Islam, iba din. May nagpakita din at nasa state of ecstasy daw si Muhammad nang pinakitaan siya ng anghel umano, no? So, 'yon ang mga claim sa iba't ibang mga nagtatag ng sikta, mga kapatid. Tuloy natin sa simula ng pagkatatag nitong grupo ni Rufino Sarmiento Magliba. At gulatin ng nakakasilaw na liwanag, narinig ni Rufino ang wika ng balbasing matanda. Anak, ihinto mo na ang iyong pangingisda. Yon. Parang si San Pedro. Come, follow me. I will make you. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Dito din, pinahinto na daw siya sa isang matanda na
mataas ang balbas. Sapagkat dumating na ang takdang oras upang ikaw ay mangalap ng tao. Nang gabing iyon, tila naging mailap ang mga isda sa dagat at wala silang nahuli. Di naglaon, unti-unting nakilala si Apo-Rufing bilang tanyag na manggagamot. Matapos niyang buhayin ang isang So, nagiging tanyag siyang manggagamot. Imagine, may kasama siya na matanda na mataas ang balbas, siya lang ang nakakita. So, nagsimula ang kaniyang sikta sa panggamot, mga kapatid. At ang masaklap, idiniklara niya ang sarili kung si Pastor Apollo Kibuloy ay appointed son of God. Siya iba. The manifestation of the Holy Spirit. Lord of Lords. Diyos ang pakilala sa kanyang sarili. At may imahe siya na nakalagay sa altar. No? dalagitang binawian ng buhay. Gamit lamang ang kanyang mga mata, nakikita niya ang anumang karamdaman ng isang tao at sa isang haplos niya ay gumagaling ang kahit anong uri ng sakit. Bukod sa mahiwagang panggagamot, nasaksihan ng marami ang nakamamanghang pagpapamalas ng kapangyarihan at kababalaghan na nagpatotoo sa pagkadyos ni Apo-Rufing at naitala sa Jose, nagpatotoo daw. Naging Diyos na siya. Kaya careful talaga, mga mahal na kapatid. Yun ang tinatawag na idolatry. No? That's idolatry. At sana ang ating mga kapatid na kaanib dito, mahimasmasan din sila. At magsuri silang mabuti, hahanapin nila ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi yung siktang tatag lamang ng albularyo. Ito, makita natin na ang kanilang Ash Wednesday ay pintilpin ang gamit. So, sa ating Ash Wednesday, yung abo na binabasbasan, pero galing pa yan sa mga Palm na blessed, no? Na ginagamit sa Palm Sunday. Pero binabasbasan pa rin. At ang old formula, sa abo kagaling, sa alabo kagaling, sa alabo ka uuwi. Ito ang formula kaya nila. Alang na sa tinta kagaling, sa tinta ka uuwi. So, yon talaga ang kanilang paraan. At dami din ang mga umanib. Umabot na sa ibang bansa tulad kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya natupad talaga ang babala ng ating Panginoon Jesucristo. San Mateo Kapitulo 24:24. Babala niya, mag-ingat dahil sa kanyang pangalan. Daming mga huwad na mga ngaral nalilitaw at marami ang madaya nila. At gagawa sila ng iba't ibang kababalaghan. Yun ang taktika ng demonyo. Sa pagpadami ng iba't ibang sikta, 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12-15, para mailayo ka sa mga sakramento, mailayo ka sa banal na misa na ito ang puso mismo ng ating simbahan upang manatiling buhay ang ating kaluluwa. So, si Kristo ang ulo sa iglesia, ang iglesia ang kanyang katawan, Kolosas 1:18, puso ng kanyang iglesia ay ang Eucharistia. Kaya, sa paglitaw ng iba't ibang sekta, layunin ng demonyo na mailayo ka sa tunay na simbahan. Kaya kung tignan natin ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa San
Mateo Kapitulo San Juan 17:17. Sanctifica ius en veritate, sermo tuos veritas est. Acknowledge muna natin ang mga nag-comment. Hello sa lahat. Si kapatid na Margie Saligan, Light Paris, Ninita Kadyug Vlog. May vlog ka na. Si Joseph Zika, si Judy Lorito, Ninita Kadyug, Ruindel parang inuubo. Ingat kasi magkita tayo sa Ifugao. Hihi. Oo nga. So, bukas flight ko. Si Shadow Kun at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay. Brian Manukan, si Link Aiko Ihel, si Ike Suarez, si Rick Delfina Baino, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Okay? So, si Arturo Pagatpatan, watching from Ghana, Africa. Bernardo Ibersabal, at sa lahat Las Piñas. Okay? So, pasok tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito, mga kapatid. Okay. Pasok na tayo sa punto por punto. Kaya, pagdasal natin, ang dami nang natangay sa iba't ibang mga sikta na tatag lamang ng tao. Aktibo talaga ang espiritual natin na kalaban dahil ang kanyang layunin, divide and then attack.